pwede kang kumita ng 500 to 1,000 pesos per day. At ang kagandahan po nito ay hindi ka rin masyadong pwedeng kupitan. 2,500 a day. Times 30 days, may 75,000 extra ka na. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ikaw ba'y naghahanap ng pagkakakitaan na talagang nasa food business? Because food is life. Alam nyo ba na ang siomai, yes, you show me yours and I'll show you mine, baby. Yes, ang siomai po is one of the best alternative that you can get into. Paano ba mag-start ng siomai food business? You gotta watch this. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pag-tune sa channel na ito. Ito ang channel ng mga iponaryo at mga paunlad. Okay, pag-usapan po natin ang market ng Philippines. Over 110 million Filipinos right now, nationwide. Ang demand po sa pagkain dito sa Pilipinas napakalaki. At the same time, one of the most popular food item or snack is siomai. Yes. Tanggap po ng Pinoy at tanggap po ng mga singkit na katulad namin. Di ba? Ang ganda kasi, hindi lang siomai ginagawang snack, pero siomai ginagawa ng ulam, di ba? Siomai rice, di ba? Siomai rice. Kaya ang tanong lang, paano ba talaga mag-start ng siomai food business? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng parang business plan kung paano tayo mag-start. Let's start first with the target market. Ang target market mo dito, syempre, yung mga taong mga tulad ng mga estudyante, professionals, yung mga nasa kalsada, working class, or families. Ano po bang problema ng mga ito? Syempre, naghahanap po sila ng merienda or ng ulam na masarap, mainit, mabilis, di ba? At the same time, safe na kainin at affordable. And a siomai food business can provide all of that, di ba? Anong mission po natin? To provide the most delicious and affordable siomai to the Filipinos. And then, syempre, ano bang gusto mo? To be the leading siomai magnet in the Philippines. Syempre, yan ang gusto natin. So, ito yung goal natin. Ang goal natin, syempre, nag-uumpisa ka lang for the first 3 months, makabenta ng mga at least 1,000 to 2,000 pesos per day. Ang good news po, pag kayo po ay sumali sa ganitong mga negosyo, ang income niya na depende kung kayo ba ay nagluto or kayo ay humahango lang kasi there are two ways, no? Pwede kayong mismong gumawa, pero taxing siya, or pwede na kayong humango. Pwede kayong kumita ng minimum 30% to 50%. Depende kung saan nyo binibili yan. So imagine mo kung let's say 1,000 to 2,000 at 30 to 50%, lagyan na natin sa 50%, pwede kang kumita ng 500 to 1,000 pesos per day. At ang goal natin, ang business idea natin is to increase by 15 to 25% on the first year. And just to give you a perspective, ang selling price ng siomai right now, based on my study, nag-start yan 30 pesos to 60 pesos. Depende kung anong quality ng siomai mo. 30 to 60. So, paano naman yung system and workflow? Alam mo, actually, napakasimple lang po nito. Kasi pwede kang magpwesto, pwede kang mag-food cart, pwede kang sa labas lang ng bahay, at isang tao lang ang kailangan mo. At ang kagandahan po nito ay hindi ka rin masyadong pwedeng kupitan. Bakit po? Kasi bilang ang siomai. Yan ang kagandahan. Nabibilang mo yung siomai. Kaya kung nag-short siya, ibig sabihin may pagkukulang o baka kinain niya. Kunyari, 100 siomai, 4 orders, ibig sabihin yan 25 orders, times mo na amount, malalaman mo agad kung short ka o hindi. Kaya okay lang na kahit hindi ikaw nagbabantay. Now, pag-usapan muna natin yung puhunan, yung resources na kailangan mo. Number 1, kailangan mo syempre ng food cart. More or less, ang food cart, kung pwede kang bumili, gagawa ka ng sarili na sa 5,000 yan. And above, depende kung gaano kalaki at gaano kaganda. Number 2, steamer. Steamer, more or less, nasa 1,000 pesos yan. Pero kung gusto mo yung malaki, yung talaga yung industrial size na nasa 2,000 to 3,000 yan. And then, syempre, ingredients, dipping sauces, paper plates, utensils, diba? More or less, additional 3,000 pesos yan. And syempre, ang pinakamahalaga, yung siomai. Kailangan maghanap ka ng supplier ng siomai. At huwag kayong mag-alala, mag-research na lang po kayo sa Google. I-Google nyo na, ang dami na pong mga nagbebenta po ng siomai, ready-made, ready to cook. Ang gagawin mo lang, ibebenta mo lang, i-steam mo lang siya. Or if not naman, kung gusto nyo, maghanap na lang po kayo ng mga reputable, again, ulitin ko reputable franchise na talaga ng mga nagsisiomai na. Ang disadvantage lang po kasi ng mga ganito, may babayaran kang mataas, mga few hundred thousands, meron pa silang royalty fee na babayaran. Pero unlike, kung gusto mo lang talaga mag-try, with less than 10 to 15,000 pesos, pwede ka na mag-start ng sarili mong siomai stand. At ito bibigyan po kita ng perspective. Kung kayo nag-umpisa na, ito yung diskarte. Ang suggestion ko sa iyo, maglagay ka rin ng ice cooler, ng extra na may freezer na.
tapos magbenta ka frozen. Yes, frozen. Ang tindi niyan. Kasi pag kumakain ng tao, ay gusto mo mag-take out, may frozen ako dyan. Tapos i-pack mo na lang by 50 pesos o 100 pesos. Tapos pag uwi nila, i-steam na nilang nila. Imbis na kumain lang sila, maiuwi pa nila. I'm sure, di ba yung mga taong kumakain gusto mag-uwi sa kanilang mga anak, ibig sabihin, kung ang binibenta mo 1,000, 2,000 isang araw, pwede maging 2,000 to 4,000 a day kung may frozen ka. I want you just to imagine this sa mga friendship ha. Kung kumikita ka lang, ito lang ha, atin-atin lang to, na-set up mo ito mabuti at kumikita ka ng extra 500 pesos net per day sa isang siomai stand. What if meron kang 5 stand na nagawa mo, ay di 2,500 a day? Times 30 days, may 75,000 extra ka na. Ang bilis po mag-expand ng ganitong klaseng negosyo. Mag-umpisa ka lang sa isa. Ang payo ko lang sa inyo bago kayo mag-start ng inyong siomai business, okay, number 1, do not cut corners. Mas maganda, bumili kayo sa mga quality providers and make sure, ito pang isang tip ko po sa inyo, huwag lang sanang iisang supplier. Bakit po? Oras na magluko ang supplier, mag-out of stock ang supplier, magtaas ang presyo ng supplier, tapos ka. Make sure at least meron kang 2 o 3 supplier. Mag-umpisa ka muna sa isa. Number 2, never overprice your product. Kasi ang siomai talaga, whether we like it or not, parang ano na rin siya eh, commodity na rin. Marami na rin po nagbebenta. Kung kapareho lang kayo ng level ng quality, huwag mo itataas masyado ang presyo mo. And then number 3, huwag kalimutan mag-market, specifically sa social media. Ay naku, may kakilala po akong isang tao na nagbebenta po, ginagamit po ang TikTok. Habang siya ay nagbebenta, nagla-live siya, nang hihikayat siya ng mga tao na pumunta sa kanyang pwesto para bumili. Genius. Guys, kung nagustuhan nyo tong episode natin na ito, pakitype lang gusto sa comment section. At guys, marami pa akong mga binibigay ng mga ibang tips. Kung meron pa kayong gusto ng mga business na gusto nyong i-review ko at magbibigay sa inyo idea on how to start, please type it in na lang sa comment section and I will be glad to research and do it for you. Tatandaan, ang tamang karunungan, ang tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Ito na po ha. Mainit, masarap, di ba? Pwedeng ipang ulam, safe, and affordable. 1,000 to 2,000 pesos per day. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.